Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, nararapat lamang po na purihin at pasalamatan natin ng Panginoon sa araw na ito ng pagdiriwang ng buong simbahan ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, na siyang natatangi ding patrona ng ating parokya. Kaya naman nais ko pong ipaabot ang aking mainit na pagbati sa inyong lahat, kay Father Hans, kay Father Marbs, sa bawat isang miyembro ng ating komunidad at sa mga deboto ng ating mahal na ina, ang isang pagbati ng masaya, mabiyaya, at punong-punong pagpapalang kapistahan ng mahal na Birheng Maria. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Mga minamahal na kapatid, sa wakas ng buhay ng mahal na Birheng Maria,
Ang kanyang katawan at kaluluwa ay iniakyat sa langit sa piling ng Diyos. At alam po natin na hindi si Maria ang nag-akyat sa kanyang sarili sa kaharian ng Diyos. Iniakyat siya ng Panginoon. Mary was taken up to heaven. God lifted Mary up. Parang kinuha siya ng Diyos at iniakyat sa langit para sigurong hindi la siya ng Diyos, kaluluwa at katawan, paakyat sa langit. At ang buong buhay ng mahal na Birheng Maria ay ganyan. Buong buhay na iniaakyat, itinataas at itinatangi siya ng Diyos. Kaya naman po sa ating ebanghelyo ngayong araw ng ating kapistahan, narinig natin ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At nung magkita silang magpinsan, ang unang bumati ay si Elizabeth. Sabi niya kay Maria, bukod kang pinagpala sa babaing lahat. Parang sinasabi niya kay Maria, uy pinsan, napakaswerte mo naman. Ikaw na ang higit sa lahat ng babae sa balat ng lupa dahil ikaw ang pinili para maging ina ng anak ng Diyos. Napakapalad mo. At paanong tumugon si Maria? Tinataas siya ni Elizabeth. Pinupuri siya ni Elizabeth. Anong sinabi ni Maria? Hindi naman sinabi ni Maria, oy Kasin, buti sinabi mo yan dahil tama ka. Ang swerte ko talaga. Ako na. Wala nang iba pa. Hindi ganun ang naging tugon ni Maria. Sa halip na purihin ang kanyang sarili, mag-focus sa kanyang sarili, ibinaling ni Maria ang tuon sa Diyos. Kaya naman ang tugon niya kay Elizabeth ay isang awit ng papuri sa Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Nilingap niya ang kanyang abang alipin. Mula ngayon, tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Hindi ako ang dahilan kung bakit ako mapalad. Ang dahilan ay ang pagkilos ng Diyos sa aking buhay. Iniaangat siya ni Elizabeth, pero ang Diyos, sabi ni Maria, ang Diyos ang tunay na nag-aangat sa akin. Kung bakit ako mapalad? Dahil inaangat ako ng Diyos. Sa atin pong unang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag, narinig din natin ang tungkol sa isang babae na para bagang tumutukoy din kay Maria. Isang babaeng nararamtan ng araw, nakatungtong sa buwan, at ang kanyang korona ay may 12 bituin. The woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her crown are 12 stars. Ang babaeng ito nagdadalang tao at nanganak siya ng isang lalaki na nais agawin ng dragon. Pero yung anak niya ay kinuha at dinala sa piling ng Diyos. At ang babae ay kinuha rin at dinala sa isang lugar na ipinag-inihanda ng Diyos para sa kanya. Yung babae kinuha para mapunta sa piling ng Diyos. At sa atin pong ikalawang pagbasa, sinasabi sa atin ni San Pablo ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus at ang epekto nito sa mga nananalig kay Jesus. Sa mga nananalig kay Jesus, hindi tayo hihilahin pababa ng kamatayan, kundi hihilahin tayo, bubuhayin tayong muli upang makapiling ng Diyos. At si Maria nga, ang unang nakatanggap ng biyayang ito, muli siyang binigyan ng Panginoon ng natatanging karangalan, iniakyat sa langit, kaluluwa at
katawan. Mga minamahal na kapatid, si Maria ang babaeng inangat ng Diyos. God lifted Mary up. At yan po ang ating ipinagdiriwang ngayon. Pero ang higit na malalim na katotohanan ng ating pagdiriwang, kung ano ang ginawa ng Diyos kay Maria, yan din ang nais gawin ng Diyos sa atin. Kung iniangat niya si Maria patungo sa Kanya, ganun din ang nais ng Diyos, iangat ang bawat isa sa atin upang makapiling niya. Pero alam naman natin, mga minamahal na kapatid, na sa buhay na ito, napakaraming humihila sa atin pababa. Problema, mga krisis sa buhay, financial problems, family problems, karamdaman, disappointment, frustrations, kabiguan, kasalanan, at marami pang ibang bagay na hinihila tayo pababa. Kaya nga hindi nyo ba napapansin kapag tayo'y may problema, kapag tayo'y malungkot, depressed, kapag tayo'y may sakit, kapag meron tayong inaalala o kinatatakutan sa buhay, madalas sinasabi natin, down ako ngayon. Sasabihin natin sa ating kaibigan, I am feeling down. Down, hinihila ka kasi pababa. At hindi ang nakakalungkot ay hindi lamang ang mga problema at pagsubok sa buhay ang humihila sa atin pababa. Ang mas lalong nakakalungkot ay tayo mismo naghihilahan pababa. Kapag merong umaangat, pilit nating hihilahin pababa. Kapag may nagtatagumpay, hahanapan natin ng kasiraan. Kapag may gumagawa ng mabuti, hahanapan natin ng mali. Kapag may nagpapahayag ng katotohanan, yung katotohanan sinasabi niya, palalabasin nating kasinungalingan. Naghihilahan pababa. At nangyayari yan hindi lamang sa ating lipunan, nangyayari kahit sa trabaho, nangyayari maging sa ating pamilya at sa mga magkakaibigan. Hinihila ang bawat isa pababa. Minsan, imbis na magsabi ng mga encouraging words, sasabihin natin, kaya mo yan. Sige, magsumikap ka, kaya mo yan. Minsan, tayo pa yung nagiging dahilan ng kasiraan ng loob ng ating kapwa. Sasabihin natin, hindi mo talaga kaya yan. Mahina talaga ang ulo mo. Wala ka talagang talento. Nadi-discourage, hinihila natin pababa. O kaya tayo nagsisiraan. Naghahanap ng mali sa ating kapwa. At tingnan na lamang po natin ang social media. Sa social media, parang sisikat ka kung makakapanira ka ng iba. Pag meron kang binash, nako, magva-viral yan. Naghihilahan pababa. Pero ang nais ng Diyos, hindi yung manatili tayo sa ibaba. Ang nais ng Diyos, hilahin tayo pataas sa kabutihan, sa kabanalan, sa Kanyang kaharian. Dahil ang direksyon ng buhay Kristiyano ay palaging paitaas patungo sa Diyos. Kaya huwag po tayong masasanay na hinihila tayo pababa. Kapag hinihila tayo pababa, hayaan natin ng Diyos na hilahin tayo paitaas. Kapag hinihila tayo ng pagpababa ng ating galit, hinanakit at tampo sa ating kapwa, piliin nating magpatawad para hilahin tayo paitaas. Kapag hinihila tayo pababa ng ating kayabangan, piliin natin ang pagpapakumbaba, itataas tayo niyan. Kapag hinihila tayo pababa ng ating mga takot, pag-aalala,
Piliin natin ang pag-asa at tiwala sa Diyos. Hihilahin tayo niyan paitaas. Kapag hinihila tayo pababa ng ating kasalanan, piliin natin ang awa ng Diyos. Hihilahin tayo niyan paitaas. At siguro po sa atin na nasasanay ng manghila ng kapwa pababa, baka ang paanyaya sa atin sa kapistahang ito, hilahin naman natin ang ating kapwa paitaas. Huwag nang magsiraan. Huwag nang ipahiya ang bawat isa. Encourage one another. Build one another. Lift one another up. Tayong lahat na inangat ng pag-ibig ng Diyos, iangat din ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Alam niyo po, minsan may lumapit sa aking isang babae. Sabi niya, Father, pwede ba kitang makausap? May ikukonsulta lang ako. O sabi ko, sige po. Kasi po, Father, ako'y lektor sa aming parish. Yung po nagbabasa ng salita ng Diyos. Lektor ako sa aming parish. Sabi ko, oh, that's very good po. Very good. Sabi niya, kaya lang, Father, gusto ko nang mag-resign. Sabi ko, oh, bakit naman? Sabi niya, kasi ganito po yung kwento, Father. Ako po'y regular mass goer doon sa aming parokya. No? Madalas ako magsimba. At minsan, siguro napapansin nila na madalas naman ako nagsisimba, kaya inanyayahan nila ako na maging lektor sa parish. Tinanggap ko naman yung invitation, kaya nag-formation ako, nag-training ako, hanggang sa maging lektor ako. Mag-iisang taon na po akong lektor, sabi niya. Pero pagkatapos po ng ilang buwan na pagiging lektor, napansin ko na parang hindi ako nagiging mabuting Kristiyano bilang lektor. Nagulat ako, sabi ko, hindi ba dapat nagse-serve ka sa simbahan, napalapit ka sa simbahan, di dapat mas naging mabuting Kristiyano ka? Sabi niya, hindi nga po ganun ang nangyari, Father. Sabi ko, bakit? Ano ba ang nangyari? Sabi niya, kasi Father, napansin ko, na kapag nagmi-meeting kaming mga lektor, regular po yung meeting namin, kapag meeting naming mga lektor, mga 1 oras at kalahati yan. Yung 1 oras sa aming meeting, wala kaming ibang ginagawa, kundi magchismisan. Ganyan din bang mag-meeting ang mga lektor sa ating parokya? 1 hour chismisan. 30 minutes lang yung talagang meeting. Nauubos ang oras sa pagchichismisan. At sabi niya, nung una po, Father, nakikinig lang ako sa kanila, sa mga chismisan nila. Sabi ko, ano bang pinagchichismisan nila? Sabi nila, una pinagchichismisan namin yung mga absent sa meeting. No, kaya pag miyembro po kayo ng organisasyon sa parokya, wag a-absent sa meeting. Ang absent, topic ng chismisan. Sabi niya, minsan pinag-uusapan namin yung buhay ng nasa ibang grupo, ibang organisasyon. O si brother ganyan at saka si sister ganun, madalas magkasama. Pinag-uusapan ang buhay ng may buhay. At sabi niya, alam mo Father, ang favorite topic namin sa chismisan, kayong mga pari. Sabi ko sa kanya, ay don't worry sister. Kapag magkakasama kaming mga pari, ang favorite naming pagchismisan, yung parishioners namin. Quits lang tayo. Sabi niya, nung una, nakikinig lang ako sa chismisan nila. Pero nitong mga huling meeting namin, may contribution na rin ako. Bago ako umattend ng meeting, titiyakin ko na may baon akong chismis para sa kanila. At doon ko na-realize na hindi na maganda. Hindi nakakatulong sa akin. Kaya Father, okay lang kayang mag-resign ako. Sabi ko sa kanya, resign immediately. Pero binawi ko kagad, hindi sister. Kaysa umalis ka, bakit hindi mo sila hilahin paitaas? Halimbawa, nagmi-meeting kayo at puro chismisan, tumayo ka. Sabihin mo, uubusin ba natin ang ating oras sa chismisan? Natutuwa kaya ang Panginoon sa atin sa ginagawang ito?
Baka mas magandang pagkwentuhan natin ang salita ng Diyos, mag-Bible sharing tayo, hilahin mo sila paitaas. Mga minamahal na kapatid, maganda pong tanungin natin ang ating sarili, ano ba ang humihila sa iyo pababa? Sino ba ang humihila sa iyo pababa? At siguro pwede rin nating tanungin, sino naman ang hinihila mo pababa? Hindi kalooban ng Diyos ang hilahin natin ng bawat isa pababa. Ang nais ng Diyos, hilahin tayo paitaas, patungo sa kabutihan, kabanalan, patungo sa kanyang kaharian. Yan ang ginawa niya kay Maria. At nananabik ang Diyos na gawin yan sa bawat isa sa atin.